Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. At nangunguna sa ating mga balita. 26.4 billion na halaga ng hospital bills libre sa 300,000 pasyente dahil sa DOH Zero Balance Billing. DOH Sorsogon pinarangalan ang 86 o 86 na institusyon para sa mga inisyatibong laban sa paninigarilyo sa lugar ng trabaho. LGU paiigtingin ang laban kontra sa mga sakit na dulot ng lamok. RESU, pinalakas ang mga lalawigan at lungsod ng Sorsogon sa coding at reporting ng datos pangkalusugan. At para sa huling balita, DOH-CHD Sorsogon nakatanggap ng 2 parangal galing sa South Cotabato Press Corps. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Maayong aga sa inyong tanan. Lalong-lalo na dito sa Sorsogon Region. Ako po si Leah Dominguez Reformado dito sa Talakayan para sa ating kalusugan. Kasama ang aking partner, Angelo Tiana. hello partner, kumusta ka naman? Hello partner, mabuti naman partner. Yes, at partner, nako September na. Sabayan mo ako sa pag-awit ng Whenever I see girls and boys selling Alam ko na ang lantern. lyrics partner. Oo naman, tinuruan ako ng Jose Marichan. Ako mga kababayan, September na. So Merry Christmas na po sa ating lahat. Correct. Lalo na dito sa Pilipinas. Narinig ko si Jose Marichan na galing ako Kinapawan City. Hello po sa ating mga kababayan sa Kinapawan City. Katatapos lang ng kanilang festival. At yun nga, sumilip na siya at kumanta na siya. Actually partner, lumabas na siya. Lumabas na nga siya, di ba? Kaya nga mga kababayan, nako, ingat tayo dahil Berna, Yes, ibig sabihin, nako, maraming kainan. Nanganganib na naman ang ating mga BP at yung mga tao may mga diabetes dyan. Yung may mga hypertension partner, mag-ingat sila. Yes, dahil dyan makinig po sa Talakayan para sa ating kalusugan upang mabigyan namin kayo ng mga tips, health tips para po manatiling malusog at maligaya ang ating Burr months. At marami din mga road accidents ngayon. Yes partner, isa din yan sa binibigyan natin ng pansin ay yung mga disgrasya partner na hindi talaga maiiwasan. Oo, kasi dahil Burr months, nako, sobrang dami ng mga parties everywhere. Correct. Nagdadagsaan na naman ang ating mga motorista sa daan, kaya ingat-ingat po tayo. Lalo na maulan-ulan. Napansin mo ba, no? Yes Nag-iiba partner. talaga yung weather. Check talaga. Yes, ikaw nako, nagmo-motorbike ka partner, no? So always, mga kababayan sa mga nagmo-motor dyan, ano yung dapat natin isaalang-alang? Ingat-ingat partner, dapat alam nila kung ano yung dapat gawin. Yes, magsuot po ng helmet. No, at- I-check din yung kanilang manibela partner. Siyempre yung brake ng kanilang Yes. mga sasakyan. Very good. Dahil nako, Burr months, maraming mga nagdadagsaan sa daan at maulan-ulan. Nako, ingat po tayo mga kababayan. Ayan, manatili po kayong makinig sa ating talakayan para sa ating kalusugan. Para po sa mga health tips, mapapakinggan nyo po kami sa FB page ng DOH-CHD Sorsogon. Live po tayo. Live din po tayo sa 107.3 Radyo Latigo FM. 103 or 100.3 Radyo Bandera Jensen at Radyo Bandera Kidapawan. Alright partner, syempre kasama natin sa ating technical application, Sir Ralph Ian Amoyan. Yes, Sir Ralph Ian Amoyan. Mapapakinggan niyo po kami mula alas 11 hanggang pananghalian. Alright. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin.
Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Dahil gusto namin healthy kayo, dahil bawat buhay. Mahalaga. At bago natin ipakilala later on ang ating guest for today, kasi ngayong araw pag-uusapan natin ang breastfeeding. Yes, Nako, partner. excited na Isa ako. ito sa pinakamahalagang tatalakayin din natin, partner. Yes, actually very important to. At ako po isang registered nurse. Kasama po si aking partner, Angelo, isa pong registered midwife. Yes, partner. At mamaya, no, bibigyan namin kayo ng mga importanteng detalye tungkol sa breastfeeding. Pero bago ang lahat, nako, balitang pangkalusugan muna tayo mga kababayan. At namumuna po sa ating mga balita. 26.4 billion na halaga ng hospital bills libre sa 300,000 o 300,000 pasyente dahil sa DOH Zero Balance Billing. Isang buwan matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang Zero Balance Billing, umabot na sa 298,221 ang mga pasyenteng na benepisyohan nito sa DOH hospitals. Nako partner, ang laki nito 298,221 na mga pasyente na. At ito ay nagkakahalaga ng 26.4 billion pesos na samang bill ng mga pasyenteng inadmit sa basic accommodation ng DOH hospitals. Sa ilalim ng DOH Zero Balance Billing, walang bayad ang mga medical services, professional fee ng doktor at pati gamot ng pasyente. Simula nang gawin ng DOH ang Zero Balance Billing, tumaas sa 4,067 ang daily average admission sa DOH hospitals mula sa dating 3,297. So partner, halos ang inilaki niya mga mahigit 1,000 na nagdagsaan ng ating mga pasyente dahil sa DOH Zero Balance Billing. Ayon sa Pangulo, hakbang ang DOH o hakbang ang Zero Balance Billing para mas maramdaman ang universal healthcare na naisabatas noon pang 2019. Tuloy-tuloy naman ang DOH sa implementasyon ng Zero Balance Billing at inihahanda na ang pondo nito para sa 2026. Nako, good news talaga yon, no, ang partner. At alam niyo ba mga kababayan magkaiba po ang DOH Zero Balance Billing compared sa No Balance Billing. Yes, Yes, kasi ang No Balance Billing, partner, ito yung matagal na na ginagawa ng DOH din. At para po ito sa mga indigent na ating mga kababayan. At alam mo pa, partner, ang pagkakaiba nila? Ano, partner? Sa bagong-bagong DOH Zero Balance Billing ng Pangulong BBM, ang DOH Zero Balance Billing, ito yung kahit hindi ka indigent. Correct. Lahat ng Pilipino, lahat ng kababayan natin, kasi lahat tayo dapat nasa PhilHealth na may PhilHealth registered na, ay Yes. kaya natin kumuha o kung nabasaklaw tayo ng Zero Balance Billing. Yes, so kasali lahat, partner. Oo naman. Basta Yes. partner, ito po ay makukuha sa DOH hospitals natin Yes. Alamin natin yung iba't ibang DOH hospitals natin para po makapag-avail tayo ng Zero Balance Billing. At dahil dyan, pag-usapan naman natin ang ating pondo o budget para sa 2026. DOH 2026 budget, si sentro sa malawakang pagpapaigting ng universal healthcare. Si sentro sa pagpapalakas ng universal healthcare ang DOH 2026 National Expenditure Program na 320 bilyong peso. Wow, ang laki. Oo. At dahil kailangan ng mga kababayan yon, 260.2 billion ang nakalaan para sa patuloy na pagpapaigting ng Zero Balance Billing na napaka-importante para sa lahat. Bukas centers, specialty centers, purok kalusugan, pondo para sa pagde-deploy ng mga healthcare workers at professionals at pagpapatibay ng health programs para sa malawakang universal healthcare. Saklaw din ng DOH 2026 budget ang operasyon at pagpapabuti ng pasilidad ng mga DOH hospital, medical assistance para sa mga indigent at financially incapacitated patients at health promotion activities na sumisentro naman sa preventive health education o pag-iwas sa sakit. 59.9 billion naman ay nakalaan para sa mga attached agencies. Ang pinakamalaking bahagi nito na 53.3 billion ay nakalaan sa PhilHealth para sa premium na mga indirect contributors tulad ng indigent, senior citizen at iba pa. So good news mga kababayan, actually sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, 3 tayo na isa sa mga pinaka matataas na budget. Wow.
So, nagpapasalamat po tayo sa pamahalaan dahil binibigyan ng pansin ang kahalagahan ng health o kalusugan Yes, ng ating partner. mamamayan. Kasi alam mo ba, partner Jello, kapag malusog pala ang mga tao sa bansa, Oo. no, mas mapapaunlad natin ang bansang Pilipinas. Totoo yan, Kasi hindi na partner. tayo maglalaan ng malaking porsyento ng budget para sa pagkakasakit ng ating mga kababayan. Kasi nga health is wealth, partner. Yun Correct. talaga. Imagine naman kung mga Pilipino sakitin, no, wala na tayong Correct. gagawin kundi gamot na lang tayo ng gamot. Correct. That is why, nako mga kababayan, prevention is better than cure. Yes. At dumako naman tayo sa pangatlong balita, DOH-CHD SOC Surgeon, pinarangalan ang 86 o 86 na institusyon para sa mga inisyatibong laban sa paninigarilyo sa workplace. Isang kabuuang 86 o 86 na istasyon ng pulisya, jail offices, hospitals at mga lokal na ng pamahalaan mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang pinarangalan sa Red Orchid Awarding Ceremony na ginanap noong 5 ng Setyembre. Ginawaran ng White Orchid Award ang Palimbang Municipal Police Station bilang pagkilala sa kanilang makabuluhang hakbang patungo o pagsunod sa posibleng pagkamit ng Red Orchid Award sa hinaharap. Eto po, mga kababayan, ng ating mga Hall of Famers na nakatanggap ng ROA o Red Orchid Award. Ang ating congratulations po sa ating mga jail offices sa Malapatan, Kabakan, Makilala, Pigkawayan, Isulan District Jails, Kidapawan at Coronadal City District Jails, Sarangani Provincial Jail, Tacorong City District Jail, Female Dorm, North Cotabato District Jail, Male and Female Dorms. Kasunod pa dito, pinarangalan din ng mga opisina at LGUs, DILG Region 12, BGMP Region 12, Sarangani Police Provincial Office, SOC Surgeon General Hospital at LGU Midsaya. Sa lahat ng pinarangalan, ang Regional Medical and Dental Unit 12 ang nakakuha ng pinakamataas na validation score. Sa lahat po ng mga nagwagi at pinarangalan, congratulations! Ipagpatuloy po natin ang ating adhikain. Good news talaga ito. So sana talaga tuluyan na mawala talaga ang paninigarilyo sa ating mga workplaces dahil ito ay hindi maganda sa ating baga, mga kababayan. So again, congratulations po sa ating mga awardees. Sa kabilang dakon naman, pinaigting po ng LGU, no? Mga LGU natin, pinaigting nila ang sa kabilang dako naman, dumako naman tayo sa health programs. Yes, Partner partner. Jello, para po sa buwan ng Setyembre. Ngayong buwan ng Setyembre, bigyang pansin natin ang mga batang may cancer. Dahil ang buwan na ito ay Childhood Cancer Awareness Month. Ang cancer ay hindi hadlang para sa isang masaya at makulay na buhay. Ipagdiwang natin ang lakas ng bawat batang lumalaban sa cancer. Sa bawat tulong at malasakit, nagbibigay tayo ng pag-asa at kinabukasan. Maging bahagi ng pagbabago. Sa pagtutulungan, makakaya natin ang lahat. Iparamdam natin ang ating pagmamahal at suporta sa mga batang nangangailangan ng ating kalinga. Maging bahagi ng Childhood Cancer Awareness Month. Ang buwan ng Setyembre ay Generics Awareness Month. Alam mo ba na ang mga gamot na generic ay kasing epektibo ng branded na gamot pero mas abot kaya sa bulsa? Sa pamamagitan ng paggamit ng mga generic drugs, mas maraming Pilipino ang makakakuha ng dekalidad na pangangalagang pangkalusugan. Kaya sa susunod na bumili ka ng gamot, huwag mag-atubiling itanong sa iyong doktor o pharmacist ang generic na alternatibo. Suportahan ang mga generic drugs para sa mas malusog na Pilipinas. Ngayong Setyembre, bigyan natin ng pansin ang mga sakit na may kinalaman sa dugo. Dahil ngayong Setyembre ay ang Blood Diseases Month. Ang mga sakit sa dugo tulad ng leukemia, hemophilia at iba pang blood disorders ay patuloy na sinusubok ang kalusugan ng ating mga kababayan. Itong mga sakit na ito ay maaaring makaapekto sa ating mga mahal sa buhay, mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Ngayong buwan, layunin nating palaganapin ang tamang impormasyon at kamalayan ukol sa mga ganitong uri ng sakit. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, maaari nating bigyan ng pag-asa at suporta ang mga nangangailangan. At yan lang o ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Setyembre. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia.
Thank you, partner Jello. At ako may pahabol tayo mga balita pala. DOH-CHD SOC Surgeon nakatanggap ng 2 parangal galing sa South Cotabato Press Corps. Kinilala ang DOH-CHD SOC Surgeon bilang champion in media advocacy at kinilala rin ang inyong lingkod bilang most media-oriented public servant sa nakaraang Tingog Award Ceremony ng South Cotabato Press Corps. Ang parangal na ito ay tanda ng pagkilala ng mga grupo ng mga media partners sa mga institusyon at public servant na patuloy na naglilingkod at nagbibigay ng tamang impormasyon para sa bayan. Maraming salamat po, South Cotabato Press Corps. Patuloy po kami maglilingkod, makakaasa po kayo. At dyan po nagtatapos ang ating nakalap na mga balita hatid sa atin ng Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOC Sergeant. Nako partner, sa ating pagpabalik, pag-usapan na natin ang breastfeeding Yes, kasama ang partner. ating special guest. At mga kababayan, tuloy po kayong makinig dahil magbabalik po ang talakayan para sa ating Kalusugan. Lahat tayo, minsan nakakaramdam ng bigat sa buhay. Pero tandaan, hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig at umalalay sa'yo. Kung may pinagdadaanan ka, huwag mahiyang magbahagi ng nararamdaman. Kumustahin ang iyong mga mahal sa buhay at huwag matakot humingi ng tulong sa mga health worker o counselor. Lumapit sa pinakamalapit na support group o tumawag sa ating helpline 0927-975-2800 para sa agarang gabay. Alagaan natin ang ating mental health. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Ang buwan ng Setyembre ay Generics Awareness Month. Alam mo ba na ang mga gamot na generic ay kasing epektibo ng mga branded na gamot pero mas abot kaya sa bulsa? Sa pamamagitan ng paggamit ng mga generic drugs, mas maraming Pilipino ang makakakuha ng dekalidad na pangangailangang pangkalusugan. Kaya sa susunod na bumili ka ng gamot, huwag magatubiling itanong sa iyong doktor or pharmacist ang generic na alternatibo. Suportahan ang mga generic drugs para sa mas malusog na Pilipinas. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Sa 2025, live tayo sa DOH Center for Health Development SOC Surgeon FB page at sa Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jansan at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan. Ngayong umaga, partner, no? Yes, partner. Pag-usapan natin ang breastfeeding. Ikaw, partner, bilang isang midwife. Yes, no? partner. Siguro namimiss mo nang magpayo sa mga nanay. Ay, correct ka dyan, partner. Kung Yes, partner. Mhm. Syempre, partner, kay ako, halina ko syempre sa health center before ako naging No. HPO diri sa region. So, Mhm. sa health center, abi partner, kay very important gid ang pag-health teaching, labi na sa aton nga mga pregnant mother. And then sa pa-immunize man nga mga mother para at Mm. least may araman sila sang idea. Yun, partner. Yes, at dahil dyan mga mami, makinig kayo kasi libre lang po ang kaalaman tungkol sa Yes, kalusugan at partner. makapakinggan nyo po dito. At para maunawaan pa natin lahat no, at mga importanteng detalye tungkol sa breastfeeding o pagpapasuso no, ng ating mga babies, nandito po sa ating ngayon ating guest ang Nutrition Officer 3 ng PMNP or Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Walang iba kundi ang ating Registered Nutritionist Dietitian, Miss Leah F. Utlang. Ma'am, good morning. Bati po tayo sa ating mga tagapakinig. Isang malusog at masustansyang umaga po para sa ating live audience and listeners. And welcome po, no. Thank you for having me here sa inyong oras no, sa ating radio stations. Mhm. And hopefully may makuha po tayong insights dito sa ating talakayan mamaya. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Naku, gusto ko isang malusog na umaga ang pagbati ni ma'am. No? At para maging mas malusog pa tayo, hindi lang po ito para sa mga mommies. Hindi, kundi para dito sa mga nagbabalak maging mommies. Hi, Sa right. mga mister, no, na magbabalak, no, na magpakasal at magkaroon ng pamilya. Importanteng marinig natin to. At syempre, pati po sa buong pamilya, for the support, no, paano natin susuportahan yung mga nanay na nagpapasuso. Alamin natin yung tamang kaalaman
kababayan, itama natin yung mga fake news na naririnig natin. Yes, So, umpisahan na partner. natin, Ma'am Leah, ha. Again, thank you for coming on our show. So, una, ano nga ba yung tinatawag na breastfeeding o pagpapasuso? Okay, again, no, magandang umaga. So, ang breastfeeding o pagpapasuso ay isang paraan no, na pagbibigay ng gatas ng ina direkta mula sa kanyang dibdib sa sanggol. So, ang gatas po ng ina, ang pinakamainam na pagkain para sa kalusugan at kaligtasan ng isang bagong silang na sanggol. So, gatas ng ina lamang ang ibibigay sa baby mula pagkapanganak hanggang unang 6 na buwan. So, walang Yes. juice, walang milk formula o no? Hindi muna maaaring bigyan ng tubig ang bata. Ayun. Walang betamina o gamot na hindi inireseta ng doktor. And walang ibang pagkain. So meaning, kailangan during the first 6 months ni baby, exclusive breastfeeding lang. And exclusive breastfeeding po ang pinaka, kumbaga, mainam na strategy no para malubos ni baby yung kanyang nutrisyon within the first 1,000 days. Alright. Ayun. So, within 6 months pala talaga, exclusive. Kung Yes, sinabi mo partner. mga kababayan, exclusive, eksklusibo, walang other. Yes. Yun lang And- talaga, partner. Oo, walang other na i-introduce ka or ibibigay ka na Correct. pagkain ng baby magmula Tama. panganak. Ma'am, Yes. nabanggit mo kanina yung first 1,000 days. Could you give us a little bit of explanation about first 1,000 days? Yes. Ang first 1,000 days ay nagsisimula siya sa unang araw ng ng pagbubuntis ni nanay. Okay. And mag-i-end siya before tumungtong ang bata ng 2 years old. So within that stage, kailangan optimum nutrition ang nakukuha ni baby during that stage. So dapat, hindi naman siya, wala namang special na mga treatment during the first 1,000 days. Pero yung kailangan lang natin ng mga antenatal services Yes, po. during pregnancy, Alright. no, yung exclusive breastfeeding pagkapanganak kay baby and until within the first 6 months, then the appropriate complementary feeding before or 6 months before siya mag 2 years old. Yun po yung kailangan lamang no para malubos yung first 1,000 days. And with that, no, tinatawag din natin siyang golden window of opportunity. Wow. Yes. Ito yung mga bagong term ngayon no, na Yes, hindi ko pa partner. alam nung nursing students ako. First 1,000 days mga kababayan, ito po yung literal na, tama ba, pagbibilangin mo, magmula nung ipinagbuntis mo sa unang araw yung anak mo, parang binibilang po yan, ilang araw yan, magmula hanggang maging 2 years old siya. A day before siya magto 2 years A old. day before mag-birthday ng 2 years old. Yes. So, ibig sabihin yan mga kababayan, hindi yung unang araw ng pagkapanganak ha, hindi ka doon magbibilang. Kapag bubuntis pa lang, doon pa lang pala, binibigyan na natin ng tamang nutrisyon, Yes, sapat na partner. nutrisyon yung bata, hanggang sa before siyang mag 2 years old. That's the exact, mga mommies, na first 1,000 days. No? At kasama po dyan ang breastfeeding, exclusive breastfeeding. Yes, partner. Siyempre, partner, no? While nagabuntis kasi si mother, hindi lang si baby yung concern natin. Kasi kasali din po doon, Ma'am Leia, no? Yung nutrition ni mother, specifically. Siya, si Nanay Abi, amo na siya gid ang number 1 source ni baby Yes. para maging nutritious siya sa sulod sang womb ni mother. So, amo na siya, di ba, ma'am, naga-prenatal si mother. Amo na ginatagaan namon sila sang iron or ferrous sulfate, Micronutrient correct, supplementation. yun. Para maka-help kay baby, syempre. Ayun, tama. So, ma'am, ano-ano yung mga benepisyo no, nito sa mga sanggol at sa magulang? Maraming benepisyo actually ang makukuha both no ni nanay at ni baby sa breastfeeding or sa exclusive breastfeeding. So sapat no, uulitin ko po, sapat ang gatas ng ina para tugunan ang lahat ng pagkain at tubig na Yes. kinakailangan ng sanggol sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. So ang benepisyo para kay baby, no, ligtas ito at madaling tunawin. No, nagtataglay ng antibodies na panlaban sa bacteria and viruses. Yung sanggol na exclusively breastfed is less likely to develop diseases tulad ng right. pneumonia, ng diarrhea, meningitis, and ear infections.
no, it's always ready and at the right temperature. Alright. Para naman po kay nanay, no, ang benepisyo na makukuha ni nanay, pwedeng makatulong sa family planning. So, it serves as contraceptive method during exclusive breastfeeding. It reduces yung risk po ng bleeding after the delivery. Then, immediate breastfeeding stimulates breast milk production. So, nagkakaroon na agad. So, may magsisignal na agad na, gagamitin, kailangan ng breast milk kasi may Yes. gagamit. The oxytocin. Yes. Yan, immediate and frequent suckling prevents engorgement o yung pamamaga ng suso. Yes, tama. Okay? And tumutulong din sa uterus na bumalik sa dating size after giving birth and nakakapagpapababa ng risk of breast and ovarian cancer. Cancers. Alright. So marami siyang benefits. Ang daming Correct. benefits. Yes, partner, ang dami talaga. Alam mo, ngayon ko lang napagtanto talaga, kasi I was a teenage mom, I was 19, wala akong alam sa mga ganito. Pero pala, kapag kayo pa nagpaplano magbuntis, no, hindi nyo kailangan kabahan. Yes, No, ano partner. bang ipapakain ko sa anak ko? True. May pambili ba ako ng gatas? Yes, partner. Diba kasi, sapat ang gatas ng Yes. ina para sa sanggol. True. Kompleto, Tama, madaling tama. matunaw. Ibig sabihin, kasi yung digestive system ng mga bata, very sensitive pa yan. Kung ikaw bagong nanay, hindi mo alam kung anong ipapagatas mo sa kanya, kung mamahalin ba o mumurahin gatas at wala kang pambili, joy! No to formula, partner. Oo, magpa-breastfeeding ka lang. Yes. Bilang nanay, maging healthy ka lang talaga. Na should be healthy. And natural yan eh. Ang galing ng Diyos to. Parang the body of a woman, no, capable talaga siya na magbuntis at buhayin yung anak after pagbubuntis. Yes, So partner. Sir Ralph Ian Amoyan, breastfeeding kapag nag-asawa ka. Kasi deep ka na mag-iisip kung anong ibibigay mo. Yes, Tapos, partner. ang dami niyang pwede palang as prevention sa mga iba't ibang sakit, no? True, true, Tama ba? ah. Tapos nagtutulungan kay magnanay kasi alam niyo po ba ang babae pag nanganak yan, maghihilom pa yan eh. Yes, partner. Ang dami niyang kailangang ihilom sa katawan niya. And breastfeeding can help na makatulong para gamutin ng ang pamamaga, no, etc. No? So, mga kababayan, ako dito pa lang dapat pinag-iisipan natin, dapat talaga nagdidesisyon na tayo na mag-breastfeeding po talaga tayo. Yes, partner. At ikaw partner, paano ka ba Oo, partner. sa RHU, paano ka magbigay ng advice? Yes, partner. Oo. Siyempre, partner, no, to make yung ni ma'am kanina, ni Ma'am Lia, na para ko siyang i-summarize ng partner. Like, bigyan ko sila ng 3 A's, 3 Okay. A's, which is, Oo. yun yung available, partner, ready, Okay. available, tapos yung affordable. Di ba? Walang bayad yan. Yes. Wala kang bibilhin. And also, yung easy absorption. Yun yung madali siyang matunaw sa pag-digest ni baby. Yes. Kasi, para iwas, partner, yun yung sabi ni ma'am na yung sa mga diarrhea, Oo. or yung sumasakit ang tiyan ni baby. Oo. Lalong-lalo na, partner, sanggol pa yan, partner. Eh. Hindi yan makakapagsabi Yes. na masakit ang tiyan ko. Oo. Correct. Tapos yung tubig kasi sa paligid, True. hindi mo alam kung madumi o malinis. Isa pa yan, partner. Diba? Liquid Yes. yan eh, gatas ng ina. So, siguradong nilinis na ng katawan mo yan at very safe sa sang. 2 A, isang Oo. E pala yun. Yes, partner, 3 A's. Hindi E, yung isa. Ay, yung E, parang niya lang Easy yung to partner. digest. Easy absorption. Ganon. Easy absorb. Ano yung unang A? Available, partner. Ready, available yun. Oo, kasi andyan lang siya. Correct. Oo, hindi ka na maghahanap, andyan lang siya. Correct. And Affordable. affordable, actually, Yes. di ba? Ikaw lang Walang talaga- gastos, partner. Oh, walang gastos. And easy to Absorption. absorb. Yeah, yung Ayan. absorb, partner. And then, balik ako doon sa tanong mo, partner, no, kung paano ako mag-health teaching dati sa health center kasi ako dati. So, yun talaga, partner, is doon ko talaga inuuna is yung colostrum, partner. Alam niya ni Ma'am Lia. Yun yung sabi mo kanina para maiwasan yung mga sakit-sakit. Which is yung colostrum talaga yung first na i-introduce or ibigay sa bagong panganak na sanggol. Serves as antibody. Ayun. Ayan, sige. Yun. Ma'am, can you tell us more about that colostrum? At saka ano-ano pa yung mga nutrients po na pwedeng makuha sa gatas ng ina?
Yan. Ang colostrum, siya yung unang gatas Yes. no, na nilalabas ni nanay no, sa pagpasuso kay baby. And that colostrum serves as antibodies no, ni baby. Kumbaga, immunity niya. No? And ang gatas ng ina ay nagtataglay ng lahat no, ng kinakailangang sustansya ni baby para sa kanyang growth and development. Then, ito din ay nagtataglay ng essential fatty acids para sa infant's developing brain, Yes. no, mga mata, and blood vessels. So, ganun ka-compact yung breast milk ni nanay. No? Kumbaga, ganun mo gawas pa man ka. Ay, correct. Ganun mamalit pa man ka. Kung Oo, may andun na readily lahat. available na, Yun. kabalo ka na safe na sa imuha. Oo. Safe from you. Correct. Andun na pala Maudod. lahat. Tsaka, eto Yes, mga partner. nanay ha, Ah. ang gatas na, sanggol yan tao yan. So the best milk is gatas ng tao, hindi gatas ng kalabaw or ng baka or ng kambing, di ba? Kasi yung mga formula milk, mga gatas Oh, na yun, ng kalabaw, partner. ng baka yan di ba? At syempre, partner, mahal. O yung isa Yun pa talaga. yun, tapos hindi siya kompleto. Di ba, laging nagkukumpit yung mga nutrients. Pero nasa breast milk pala, no, yung kompleto talaga. No? At yung colostrum na yan, alam niyo ba sa experience ko mga kababayan, hinabol ko yan. Kasi I was 19 and nung nanganak ako, Oo, partner. walang milk. Dapat natural na magkakaroon ng milk yan So Yes. parang ang nangyari, nagkaroon ng, parang pinahilot ako yung gano'n. Siguro kasi I was teenager, hindi pa ganun ka-develop yung katawan ko. Until nag-engorge, lumaki Oo. yung breast Mayroon ko. ng breast Nagkaroon ng tenderness, milk, oo. partner. Tapos hinabol ko talaga yung unang pagpapasuso. Kasi doon lalabas yung colostrum mga kababayan. No, na Oh, wow. unang-unang antibody, sabi ni Ma'am Lia. Yun yung say antibody, mga kababayan, ito yung parang pananggalang niya no, sa mga sakit para itaas po yung immune system o yung sundalo sa mga katawan ng bata. Kasi pagkapanganak ng bata, hindi pa talaga develop yan. Kailangan pang i-develop yung kanyang immune system at sobrang Yes, nakakatulong partner. talaga ang breast milk natin. Okay, bago tayo mag-commercial break, isang tanong pa, ma'am. Okay lang ba? Sure. Ayan. Ma'am, kailan dapat simulan ng pagpapasuso sa isang bagong silang na sanggol? May schedule ba na dapat sundin? Okay. Sinisimulan ang pagpapasuso sa unang oras, no, pagkapanganak ni baby. O nakasali siya doon sa tinatawag natin na unang yakap protocol. Oh, Ayun. unang yakap. Yes, partner. Ang maagang pagpapasuso ay tumutulong sa sanggol na matutunan ito habang malambot pa ang suso ni nanay. Yes, ma'am. No, tumutulong din ito upang mabawasan ang pagdurugo ng ina, yung bleeding. Yeah. And mahalaga ring malaman na ang natural bacteria na present sa ina ay napapasa sa sanggol and helps promote natural immunity of the child against infection. So right after manganak si nanay, kailangan i-introduce na yung breast milk. Alright, right after. Yes, Kaya, partner. right after. So, unang yakap, yung parang, alam mo, nung sa experience ko, when I had it at first, nung unang suck nung baby ko, yung connection nyo emotionally, ang sarap ng pakiramdam. Yes. Alam mo yung unang pakiramdam ko, parang, di ba, nakakaiyak, di ba? Medyo dramatic. Pa nung una, siya nag-breastfeed, alam mo yung naramdaman ko, feeling ko, yung kailangan pa ako ng anak ko. Kahit na nawala na siya sa aking sinapupunan, Oh no? my. Kahit iniluwal ko Yes, na siya, partner. nung umiyak siya, tapos pinadedi siya sa akin, sabi ko, tumigil kasi siya ng pag-iyak, tapos nagdedi siya, tapos sabi ko parang, ay, kailangan pa niya ako, we're still connected. Oo, Kaya yung partner. unang yakap na yan, it will really help you emotionally, and sabi nga ni ma'am, will stop your bleeding kasi nagbi-bleeding pa yung bagong panganak. Kasi di ba parang may mechanism yan sa katawan natin para pahintuin yung bleeding. And then para siyang may natural na vaccine kasi yung pagpasa ng bacteria natural bacteria Yes, na partner. pwedeng palakasin yung immune system ng bata. That's the first vaccine na pwede mong introduce sa bata. Yes. Kaya mga kababayan ako, magpa-breastfeed po talaga kayo. Ang tabayanan nyo, magbabalik po tayo, no? Commercial break lang po tayo, pero napakagandang usapin. Yes, Lalo na partner. mag-lunch. Ayan. So magbabalik po tayo sa talakayan para sa ating kalusugan. Lahat tayo. Minsan, nakakaramdam ng bigat sa buhay. Pero tandaan, hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig at umalalay sa'yo.
Kung may pinagdadaanan ka, huwag mahiyang magbahagi ng nararamdaman. Kumustahin ang iyong mga mahal sa buhay at huwag matakot humingi ng tulong sa mga health worker o counselor. Lumapit sa pinakamalapit na support group o tumawag sa ating helpline 0927-975-2800 para sa agarang gabay. Alagaan natin ang ating mental health. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Ang buwan ng Setyembre ay Generics Awareness Month. Alam mo ba na ang mga gamot na generic ay kasing epektibo ng mga branded na gamot pero mas abot kaya sa bulsa? Sa pamamagitan ng paggamit ng mga generic drugs, mas maraming Pilipino ang makakakuha ng dekalidad na pangangailangang pangkalusugan. Kaya sa susunod na bumili ka ng gamot, huwag magatubiling itanong sa iyong doktor or pharmacist ang generic na alternatibo. Suportahan ang mga generic drugs para sa mas malusog na Pilipinas. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Question dito partner. from Radyo Bandera News FM Kidapawan City. Ligtas ba para sa bata ang pagpapakain ng commercial milk, lalo na't may posibilidad na may mga kemikal na nagmumula sa gatas ng baka? Pero I think mamaya madadaanan ni Ma'am tong Yes. topic na to. Yes, Sir, yes po, partner. masasagot po natin yan mamaya. Para po tuloy-tuloy yung ating conversation. Now, ma'am, paano ba malalaman ng mga nanay na sapat ang gatas na mayroon sila para sa kanilang sanggol? Kasi bilang nanay, parang ako yung first, no? Yung first time mama ko. Hindi ko alam kung may gatas ba talaga o wala. No, tapos hindi ko alam kung magkakagatas pa ba. So, how will they know kung may enough na milk para sa sanggol nila? Okay. Sige, so huwag mag-alala na konti lamang ang gatas ni nanay or mo no sa unang araw pagkapanganak. So sapat na 'yon para kay baby. No kasi FYI, no yung tiyan ni baby pagkapanganak isinlaki lamang ng kalamansi. Oh, ang tiyan ng baby pagkapanganak, Yes. sinlaki lang ng kalamansi. Yes. Hindi So, dalandan ang na, liit. kalamansi. Kalamansi. So, ibig sabihin, kahit gaano kaliit Oo. yung produce mo na Milk. gatas, Oo. no, sapat yun para kay baby. So, magpasuso ng madalas para dumaloy at sa gayoy lalong dumami ang gatas ni nanay or gatas mo. So, bihirang-bihira ang tunay na pagkukulang ng gatas. So, sa mga sumusunod, no, magbibigay ako ng tips, no, para malaman ang sinyales na sapat ang iniinom ni baby. Oo. Okay, so una, sapat ang kanyang ihi at dumi. Alright. Okay. Next, angkop ang pagtaas ng bigat at haba ni baby. So yung kanyang weight and yung kanyang height is within the normal range. Okay? Dinig ang paglunok ni baby tuwing sumususo siya. Yan. At bilog o maumbok yung pisngi habang sumususo, hindi humpak. Or sa Bisaya pa tinatawag na lupyak. No, yung parang yung ang Walang- piyaok. Walang Ah. laman. Oo, ibig sabihin nagsa-struggle. Pag piyaok ko kasi Ah. nagsa-struggle si baby. No, ibig sabihin kulang yung production ng milk. Yes. Yan. Mas malambot ang suso mo pagkatapos magpasuso. Na-empty kasi. Yes. Nalawalan ng laman. Yes. So, unang-unang gawin, magpasuso lang. Yes. Kasi yung mechanism ng pagsak ng bata,
may ano yun sa katawan natin na mas mag-produce din ng milk. Yes, Oo. Parang may magsisignal yung Magsisignal. katawan mo na Oo. mag-produce pa ng milk. Oo. No? Kasi kulang na or naubos na. Oo. Tapos obserban mga kababayan na yun nga kapag nagde-daddy yung bata, dapat parang puno daw yung pisngi, yung cheek, no? Yes. Hindi yung parang walang laman yung pisngi kasi nagsistruggle, walang laman din. And yun nga, lumalambot din, no? Tapos lumalambot yung breast, no? Yes. Yung suso ng nanay kasi nauubusan din ng milk kaya kumbaga may sapat kang binibigay sa anak mo. Tapos ano yun, i-monitor yung ihi, no? Yes, Oo. yung ihi at yung dumi ng bata. Ihi at dumi. And another, dapat pag ganon, malalaman mong enough yung produce mo na milk pag during breastfeeding, kalmado si baby na sumususo. Nabubusog kasi. Nakarelax yung kanyang kamay, yung Oo. kanyang Yes. paan, Oo. pag sumususo siya. So, ibig sabihin, okay lang sa kanya, Oo. no? Yung produce mo na milk, enough para sa kanya. Oo. Ay, alam ko kung saan pinagmumula ng question na to. Kasi 'di ba, unlike sa formula milk, yung Yes, bottle, partner. empty, nauubos siya. Nauubos ka Nakikita agad. mo na, nakainom siya ng ganitong milliliter. Yeah. Pag sa daddy mo kasi, sa suso, hindi mo makikita. Pero yun yung mga, Yes. very good. Yes, I like this information. Yes, Yes. partner, additional din partner Oo. ha. Magbigay lang ako ng tips Go ahead, syempre sa partner. ating mga Oo, manonood. Kasi way back then partner no, ang pa-breastfed kasi sa ating mga sanggol is sa isang araw pwede siya maging 8 to 12 times. Ang pagpapadede? Yes, partner. And then 15 minutes every breast. Or let's say 30 minutes on demand. On demand yan siya, partner. Like 15 minutes sa kabilang kabila. breast, tapos 15 na. Kasi di ba mother, nako-conscious yung mga mother natin, Pantay, partner. Hindi na pantay. Yes, partner. Kaya minsan, di ba, nako-conscious sila, bakit lumalaki yung kabilang suso ko or yung kabilang breast ko? Yes, partner. Kasi doon Oo. lang palagi nagpapasuso. Ayun. So, dapat Kailangan i-alternate Oo, mo naman. 15 minutes. I-alternate naman, oo. Tsaka naturally, hindi naman talaga pantay yung Yes. breast, no? Pero, Oo. you have to alternate kasi mamaya dito ka lang kasi kanineti ka, Kaya nga, kaliwete. tapos kapag tulog sila partner, like let's say nasa left side lying sila partner, no? Tapos dito lang nagpapasuso. Ayun. Siguro hindi nila mapansin na Oo. doon lang talaga na side sila nagpapadete. Mga nanay, may dalawa kayong botelya dyan. So, pag ubus na yung sa kanan, doon naman sa kaliwa. Every 15 minutes daw i-alternate. Yes, partner. Oo. Tapos, at least 8 to 12. yes, at to times a 12 day. times a day. Tapos Wow. on demand siya, partner. Yes. Oo. Walang limitation. Walang Basta limitation. dede ng dede si Oo. baby. Di ba, Ma'am Leia, no? Yes. O, di ba? Exactly. Masyado tayong nag-aalala kung wala natin pambili ng gatas. Meron ka palang unli milk dyan sa Correct. iyong bibig, mga nanay. I love breastfeeding tuloy. Di ba, Parang gusto ko partner? ulit magkaroon talaga ng baby. Tapos ako partner, no, share ko lang din kasi parang iwas sakit ako, parang hindi ako sakitin. Kasi nga dati is purely breastfed lang ako ni mother ko. Ayun. So ngayon malakas yung Congrats. resistensya, Oo. hindi sakitin, Oo. gano'n. Mas malakas nga daw yung mga bata na Yes. na-breastfeed. Ako kasi breastfeeded din ako compared Oo, sa mga partner. other mga kapatid ko. Kaya energetic tayo. Oo, di ba? Hindi na ubusan talaga ng energy. Yes. Ayan. So, Ma'am Lian, no, usahay man good kay na ay uban na mother or mga parents nga makaingon silang murag walay gatas nga nagagawa sa ilahang dede. So, unsay dapat buhaton nila? Yes, na ay mga, especially sa community, no, na atay madungog na mga ingana na walay gatas, dili makapadayon og pa-breastfeed, kay walay gatas. So, kung may problema sa supply ng gatas, no, kailangan lang himuon is siguraduhin na sakto ang pag-latch or paghakab ni baby. Ayun. No? And ipagpatuloy at dalasan ang pagpapasuso. So, pasusuin si baby, katong imong ingon ganiha, sir, na sa bawat suso. No? 15 minutes per breast. At sikaping paubusin ang laman ng bawat suso. So, syempre, di ba, malalaman mo naman na hurot na ang pikas na or wala na gata sa Milk, pikas. No, so balhin na pud nimo siya sa pikas. So ang pagdaloy at pag-ubos ng gatas ni nanay ay nagsisilbing sinyales sa katawan mo na kailangan ulit na maghimo og gatas. Alright. Okay. And naay mga para mas 'di ba na natay madungog na mga
ingon nila na kulang ang gatas. So, para mas madagdagan nun, ang production sa ilahang milk, no, mag-consume no, ng mga luntiang dahon or katong mga green leafy vegetables. Yun ang dapat Makakatulong kainin. din yung partner. yung totoo ba yung mga sabaw-sabaw? Yes, Oh, no. oo. Yun, sabay dapat sa sabaw no yung pechay, Oo. alugbati. Ah. Example, no, hindi naman limited, pero yun yung mga example natin ng green leafy vegetables. Again, pechay, alugbati, saluyot, malunggay. Ayun, malunggay, and talbos partner. ng kamote. Ay, gustong-gusto ko yung mga yan. Diba? Cheap iron, no? Yung mga Nutritious green- foods, green partner. leafy. So, mga kababayan, mura lang ang diet ng So, isang ano pang hinihintay nagpapasuso. nila, partner? Kung ano hinihintay mo, all you have to do is to, tapos sabawan, yung mga ganon. Yes. Gulay-gulay Kaya lang and pala, fresh. nung kapapanganak ko pa lang, ayun, puro mga, mga soup nga, yung mga pinapainom sa akin. Yes. Kasi di ba, kailangan mo ng sapat na product, no? Yes, ng milk. partner. Oo. Ma'am, eto yung question. Kasi ngayon, ang dami ng working mom, mga working mommies. Mm-mm. Ano naman yung mga tips natin para maipagpatuloy, kaya pa bang magpasuso ng isang working mom? It's a bit challenging, no? Kasi Challenge. we have national policy naman na pwedeng mag-leave no, si nanay within 3 months. Pero kasi yung exclusive breastfeeding natin ay within 6 months. Ah. So, challenging pero hindi ibig sabihin na hindi kaya. No, so kung kailangan ng bumalik ni nanay sa trabaho, maaari pa ring ipagpatuloy ang breastfeeding. So, kailangan lang na sikaping magpasuso bago umalis ng bahay, pagdating ng bahay at sa gabi. Then mahalagang ituloy ang pagpapasuso para tuloy-tuloy ang paggawa ng gatas sa katawan. No, so basically no, from our discussion kanina hanggang ngayon, no, kailangan lang talaga siya na dapat dili ma-alter ang pag-breast, ang pag-suck, ang pag-latch ni baby sa nanay, even nga naga-work na siya or as working mom na siya. Then maaaring gamitin ang lactation station ng opisina kung meron. Ayan, oo. O lugar sa trabaho. So hinahikayat rin umuwi pag lunchtime para mapasuso si baby. Then maaaring mag-imbak ng breast milk upang magkaroon ng personal na milk bank o yung pag-e-express ng Pagpapump. breast milk. Di ba may Pumping part. Yes, Yun. yung pagpapump. Breast Oo. pump. No, so siguraduhin lang siguro na malinis at sumusunod sa patnubay no ng BHWs o yung ating mga health workers kung paano yung saktong pag-iimbak nung breast milk. So Pwede kang mag-ipon. yes, no, as long as may storage equipment ka din. So, kakailanganin mo kasi ng ref. Yan. Ayun. Pero hindi naman yung super laki-laking ref. Oo. No? Pwede na yung ginagamit natin sa bahay. Yes, Ma'am Lia. Then, also, we have national policies for this kind of situations. No, meron tayong RA 10028 o yung Breastfeeding Promotion Act. So, RA it 10-0. 10028. 10-0. Yun. So it offers support sa mga working mothers outside their homes to continue breastfeeding practices. So nakalagay po sa 10028 na yung mga private and public companies kailangan maglaan ng 40 minutes outside of the break nung empleyado nila. Kailangan magbigay ng 40 minutes. Nasa kanila po yun kung hahatiin yung 40 minutes o buong 40 minutes ang ibibigay. Para magpa-breastfeed. Para magpa-breastfeed. Or mag-pump ng milk. Yes, I mag-express see. ng So batas po ito mga kababayan na Yes. karapatan dito ng mga kababaihan, especially ng ating mga nanay, no, na kahit nagtatrabaho ka na, pwede ka pa rin, no, magpa-breastfeed, no, makapag-pump po ng Yes. breast milk kahit po nasa trabaho ka. Ma'am, may batas din po ba sa, di ba may batas sa exclusive breastfeeding? Yes. Meron po tayong actually may mga batas naman po tayo. We have the EO51 o yung milk code. Ayan. No, nakalagay po diyan no yung bawal ang promotion ng Yes. ng Ay, adult- oo. Yes, infant partner. formula milk nung mga bottle Basta mga brands ng mga yes, milk. bawal po yun. We also have RA 11148 o yung masustansyang
basta yun, yung first 1,000 days act. Ayun. So yun po, nagsusuporta din po sila no sa ating breastfeeding. Yes. So maraming mga batas po na nakapaloob when it comes to breastfeeding. So isa sa mga narinig ko kapag manganganak ka sa mga government hospitals, Yes, public partner. hospitals, Oo. bawal magdala ng formula milk True. talaga, no? Yes. So huwag yun ang balakin pa. Andyan na sa dibdib nyo, no? Yes. Yung natural na masustansyang gatas para sa bata talaga. Now, medyo masyadong maikli na yung oras natin. Siguro, let's go with the questions kanina, ma'am. Would you like to answer about commercial milk? Ayan. Ma'am, ano masasabi mo sa mga commercial milk? Kasi marami ngayon, no, naglipa na, no? At yung mga nanay, kasi baka balak nila, ayaw nila masira yung kanilang breast, yung kanilang figures, ayan, gusto ko magpa-commercial milk na lang. So, ano masasabi natin, ma'am, sa mga naglipa ng commercial milk ngayon? Yan. Tapos yung question kanina, no, since may mga chemicals, Yes. ganun. Yan sa 'di ba na nabanggit niyo po kanina ma'am na yung gatas ni nanay o yung gatas ng tao kailangan or intended para sa gatas ng tao. Oo. So, ang paggamit kasi ng breast milk substitute o yung milk formula ay may dalang panganib. Alright. Dahil maaaring makontaminate ito ng bacteria na magdudulot ng malubhang sakit, no? It may cause diarrhea. Alright. And pag hindi po na-manage ng sakto yung diarrhea, although minor lang naman siya, pero pag hindi siya na-manage, no, or na-neglect siya, maaaring ikamatay ni baby. Ayun. Yun. Delikado, partner. Yes. Yes, And ang ma'am. sanggol ay mawawala ng proteksyon at nutrisyon na mula lamang sa gatas ni nanay. Ayun. Sayang yung chance. Yes, so mas mataas yung tsansa na magkasakit at madelay ang paglaki at pag-unlad ni baby. Ayun ang mga effect na napakatindi yung mga epekto, no, compared sa breast milk talaga ni nanay. Tapos ang tawag dito, may question kasi dito, ano masasabi sa mga kabataan na uminom ng commercial milk? Paano kaya ito nakakaapekto sa kanilang kalusugan, lalo na kung regular itong ginagamit? Ano ang posibleng epekto nito sa pangmatagalang panahon? Ayan. Yes. Yan for sa mga bata no na may early introduction ng infant formula milk. No, una, of course, syempre sugary. Sugary, So, yes. makikita mo yung bata medyo wala na sa normal range Oo. yung kanyang weight. Oo. No, so medyo overweight na siya. And overweight sa early days ng bata may cause although papayat naman or babalik sa pero sila din po yung most likely eventually na magkakaroon ng communicable diseases when they get or magiging adult na sila. Ibig sabihin, madali silang mahawa sa mga nakakahawang mga sakit, Yes. mga kababayan. So, dito pala makikita natin, mas mataas talaga yung resistensya ng batang breastfeeded. Kasi mga kababayan, eto i-take note nyo, tandaan nyo, walang colostrum sa formula milk. Yes. Tama. Yan ang hindi nakokopya ng baka. Okay? Hindi nakokopya ng mga scientists natin. Only natural po yan galing sa gatas ng ina, ang colostrum. At dahil dun pa lang, no, as in, tagilid na talaga ang commercial milk when it comes to breast milk. Meron pa pong isang question dito, ano naman po ang proper nutrition na i-recommend nyo na kainin ng ina para sa malusog na bata galing sa gatas ng ina? Kanina nasagot na natin, green leafy vegetables. Yes. Baka may idadagdag pa ma'am. Vitamin A-rich foods, yung atin pong papaya, mangga, yung mga yellow. Yellow naman. Yes. Oo. And of course, kailangan ni nanay din ng saktong tulog, no? Ayun. I believe. Important. And din yung exercise, no, or physical activity. Oo. And of course, kailangan niya din ng tubig. No, kasi nakakaligtaan. Although readily available yan siya,
pero nakakaligtaan natin, even us, kahit hindi tayo Yes. mga breastfeeding moms, no, nakakaligtaan nating uminom ng tubig. And mas lalo yung requirement ng nanay pag Nagpapasuso. yes. Ayan. Tama, no? So again, mga kababayan, tandaan natin ang green and yellow. Green for leafy vegetables. Correct. At yellow para sa mga vitamin A rich naman Yes. ng mga pagkain natin. Tulog, sapat na tulog at of course, inuming tubig, no? Napaka-importante po yan para po manatiling malusog. Pag malusog si mami, malusog si baby. Ayun. Ayan. At dahil medyo konti na lang ang time natin, ako mag-mythbusters tayo. Eto ma'am, anong payo mo sa mga mami na natatakot mag-breastfeeding kasi masisira ang kanilang figures? Ako, parang ang tagal natin ko na naririnig to, no? Pero sige ma'am, galing sa'yo. Ano po Yan. masasabi natin? Para na sa mga nanay, no, na Yes, ma'am. yun yung concern. Yes. No? Actually, may mekanismo ang katawan natin, no, na babalik at babalik yan sa dating forma, no, sa dating kung anong gusto mo, pag nagpa-breastfeeding tayo no, sa Yes. ating mga babies. So yun lang, kailangan lang talaga natin siyang kumbaga kailangan lang natin siyang i-attain yung sapat na duration kung kailan dapat magpa-breast feed. So, 'di ba sabi nila, no, it is recommended na ang breast milk ni nanay ay mainam sa mga bata up to 2 years old. No, and above. Yes. No, so during that stage, no, kusa na ding bumabalik, no, yung katawan ni nanay. Depende, syempre, coupled with diets and physical activity. Kasi kung hindi din naman healthy yung kinakain mo during that stage, no, puro sugary, puro oily, yun, wala pa din. Kahit naman hindi ka nagpa-breastfeed, kung yun din naman yung diet mo, yun yung physical activity mo, ganun din naman ang mangyayari sa'yo. Oo. Yun, partner. So kahit na hindi ka nag-breastfeed na, kung kain ka ng kain at hindi ka nag-exercise, yung diet mo, nako, hindi babalik sa dating forma yung katawan mo. Okay, nasa pag-aalaga din yan. And of Yes. course, eto naman payo ko sa mga nanay. Mga nanay, kaya meron tayo niyan para sa mga anak natin. Yes, Hindi partner. Yes. para sa mga anak natin, para po, kumbaga ginawa ng Diyos talaga yan, para maging malusog ang ating mga anak, na magabayan natin sila sa tamang pagpapalaki. And ako, I'll be proud talaga na nagpa-breastfeed talaga ako kasi mas malakas, no, yung anak ko. Yes, partner. Ngayon, magkahiwalay na kami ng anak ko, pero I know that she can fight all the mga communicable diseases. So, yun ang magiging difference, no? Batang may sapat na nutrisyon at may laban talaga when it Correct, comes to partner. diseases. At ikaw, partner Jello, paano ka mag-advise sa mga ayaw magpa-breastfeed? Ayun nga, partner, no? Syempre, mas namigid kung breastfeed kita sa mga nanay naton, lalo na sa mga layo nga community. Kaya syempre, hindi sila dali-dali makabakal kung gusto gid man nila. Pero mas namigid nga breastfeeding kay syempre ara na gid na sa ila. And then wala na sila burden, hindi pa sila makagasto, Yes. hindi sila bakal or let's say hindi pa sila magamit sang ilang kwarta, which is i-save na lang to nila para sa pagpa-eskwela kay Correct. babies. Sa Tama. kung magdako na gid man siya. Tama. And then syempre partner, no, ito kasi partner medyo malawak-lawak ito na discussion, Ayan, partner, no. no. So yes, Ma'am Lay. Yung ma'am, last question ko, mama. Kasi hanggang 2 years yung pagpapa-breastfeed. May certain time ba na kailangan ko ng haluan ng solid food? Yes. Actually, may certain time pero walang sinyales for the baby. Okay? So kasi no sa Bisaya, no, even 3 months pag nag-visit kasi kami sa community, no, ilang taon or ilang months na po siyang kumakain, no, or nag-start kumain ng semi-solid foods. Ang sinasabi po kasi nila, ay 3 months, ma'am. Kasi tung gi-introduce ko sa iyaha ang sabaw, daw gusto niya naman mag-inom. No, nakita daw nila na may sign na gusto na ni baby. Sign. Oo. Walang sign. Pero mga walang kababayan. sign, Oo. no? Kailangan mag-i-introduce tayo ng semi-solid food, Oo. no? Hindi siya agad solid food, Solid, but oo. semi-solid food because kung titingnan mo yung breast milk,
is gata siya, liquid. Oo, So, oo. ang ibibigay mo kay baby para hindi din mabigla yung Oo. kanyang tiyan is the semi-solid Medyo, foods. yun po yung mga malalambot na pagkain. Yes. Oo. Is 6 months Oh. and 1 day. So, pagtungtong po ni baby ng 6 months and 1 day, ibibigay po natin yung appropriate na pagkain ni baby. Tulad ng... Yes, Tulad ng lugaw. Ayun, oo. Lugaw, pero yung consistency ng lugaw ay kailangan kumbaga, gitakilid ni mo siya. No, pag gitakilid ni mo ang kutsara, dili siya liquidy or dili siya nagahulog Medyo dayon. malapot-lapot. Medyo malapot siya. So, Alright. ibig sabihin, that only means na yung binigay mo is masustansya, dili siya puro tubig. Oh, alright. Yun. So, lugaw or patatas. Ayun, yung mga mina-mashed potato. Yes, mashed potato, mashed yung mga ganon. pumpkins, yung mga ano ba yung tawag doon? Kalabasa, yung mga Yes. ganon. Pero in that stage, no, sa first days, no, ng pag-introduce natin ng semi-solid food, kumbaga, dili siya biglaon na daghan dayon nga pagkaon. So, halimbawa, mashed potato with chicken na flake or mashed potato with breast milk. Parang tinitrain mo kasi yung tiyan ng Yes. bata Yes, na para mag- hindi mabigla. preparation. partner. Pero bibigyan mo pa rin siya ng breastfeeding Yes. until 2 years. Dapat sabi mo nauuna nga. pa rin yung Breast breast milk. milk before ibigay kay Ay, nako, ang sarap maging mami. Gusto ko ulit maging mami, no? Kaya alam, medyo short na yung time natin, no? I'm sure marami tayong Correct, natutunan. partner. Would you like to have a part 2, di ba? Yes, Like, pwedeng partner. pang ipalawak tong topic na to. But anyway, since medyo kulang na tayo sa time, ano po yung last na mensahe natin para sa mga nanay, nagbabalak magnanay, at para sa mga gusto pang magka-baby like me? Okay. Sige po. So, breast milk is ideal, no? Ideal and precious gift a mother can offer to her child. Yes. So, walang tatalo po sa gatas ng ina pagdating sa linis, sa sustansya, at proteksyon laban sa sakit. So, sapat ito para sa uhaw at gutom ng baby sa kanyang unang 6 na buwan. So, hinihikayat ko po lahat, no, si nanay, si tatay, no, buong pamilya, komunidad. Kasi nga sinasabi nila, di ba, it takes a village to raise a child. No? yes. So, sa breastfeeding pa lang, kailangan na yung kanilang tulong-tulong. involvement. Tulong-tulong. Oo, Yes. komunidad. Oo. Yung local and national governments na magkaisa po tayong suportahan ang breastfeeding. Correct. Lahat po ay may magagawa. May it be kahit ikaw lang ay isang commoner or individual dyan, no, one way or another, may magagawa ka po to boost breastfeeding promotion and protection. So, also gain widespread support for a successful breastfeeding journey in the country. Yun lamang po, and maraming salamat at masustansyang Oh, umaga. very well said. Mga kababayan, walang tatalo sa gatas ng ina. Tandaan natin dyan. And of course, lahat tayo tulong-tulong para po suportahan natin itong pagpapasuso talaga. Exclusive breastfeeding, mga kababayan, para po mas healthy tayo, mas healthy ang ating mga kabataan dahil hindi pa rin talagang mawawala ang kasabihan, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Correct Ma'am, ka dyan, maraming salamat po sa Thank you. pagdalo sa aming imbitasyon. Again, ladies and gentlemen, we have from Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project ang ating Officer 3 ng PMNP, our registered nutritionist dietitian, Miss Leah Fiutlang. Maraming Thank you. salamat, Thank you, ma'am. ma'am. Sa ulitin pa po. And of course, we have here our partner, Yes, partner. Angela Tiana and Sir Ralph Ian Amoyan. Muli po kami magpapaalam, mga kababayan, at magbabalik po kami ulit sa last week ng September para po sa isa na namang topic. And mga kababayan, ito po ulit ang Communication Management Unit sa ngalan po ng ating butihing Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Muli po nagpapaalam ang talakayan para sa ating kalusugan. Mga kababayan, stay healthy po kayo. Breastfeeding po is still the best for baby. Bye-bye! Lahat tayo. Minsan, nakakaramdam ng bigat sa buhay. Pero tandaan, hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig at umalalay sa'yo.
Kung may pinagdadaanan ka, huwag mahiyang magbahagi ng nararamdaman. Kumustahin ang iyong mga mahal sa buhay at huwag matakot humingi ng tulong sa mga health worker o counselor. Lumapit sa pinakamalapit na support group o tumawag sa ating helpline 0927-975-2800 para sa agarang gabay. Alagaan natin ang ating mental health. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Ang buwan ng Setyembre ay Generics Awareness Month. Alam mo ba na ang mga gamot na generic ay kasing epektibo ng mga branded na gamot pero mas abot kaya sa bulsa? Sa pamamagitan ng paggamit ng mga generic drugs, mas maraming Pilipino ang makakakuha ng dekalidad na pangangailangang pangkalusugan. Kaya sa susunod na bumili ka ng gamot, huwag magatubiling itanong sa iyong doktor or pharmacist ang generic na alternatibo. Suportahan ang mga generic drugs para sa mas malusog na Pilipinas. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman, mga issue at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan.